May mga taong nakamasid sa'yo, alam nila ang mga kahinaan mo. Unti-unti silang nagtatanim ng pagdududa sa isip mo. At alam nila kung paano impluwensyahan ang paraan ng pag-iisip mo para makuha ang gusto nila. Ang tanong ngayon, matututo ka ba kung paano gumagana ang mga taktika na ito? O hahayaan mong maging biktima ka ng mga taong marunong magmanipula? Nasa iyo ang pagpili. Ang unang dark psychology trick ay tinatawag na twisting good news. Madalas itong ginagamit ng mga manipulator at narcissist para pahinain ang kumpiyansa ng ibang tao. Dahil karamihan sa atin ay naghahanap ng pagkilala kapag may naabot na tagumpay, ginagamit nila iyon laban sa atin. Sa halip na purihin ka, hahanapan nila ng kulang ang tagumpay mo. Halimbawa, sinabi mo sa tatay mo na nakakuha ka ng grade na 2 sa isang subject. Sa halip na batiin ka, sasabihin niya, "Hindi ba may grade na 1 pa?" At susundan ng, "Pero ayos na rin yan." Sa isang iglap, mawawala ang excitement mo. Imbes na maging masaya ka sa tagumpay mo, mapapaisip ka sa bagay na kulang. Yan ang layunin ng taktika na ito, hindi para suportahan ka, kundi para unti-unting pahinain ang confidence mo sa sarili. Ang susunod na dark psychology trick ay nouns versus verbs. Maaaring hindi mo pa ito naririnig, pero isa ito sa mga tahimik na paraan ng impluwensya. Bilang tao, natural nating gustong maging bahagi ng isang grupo. Pakiramdam natin ay mas ligtas tayo kapag may kinabibilangan tayo. Dito pumapasok ang paggamit ng nouns imbes na verbs. Halimbawa, sa halip na sabihing, "Mahilig akong uminom ng alak," sasabihin mong, "Isa akong manginginom ng alak." Ang pag-inom ay isang ginagawa mo lang, pero kapag sinabi mong manginginom ka, nagiging bahagi na ito ng pagkakakilanlan mo. Ayon sa mga pag-aaral, mas lumalakas ang pakiramdam ng isang tao na kabilang siya sa isang grupo kapag noun ang ginamit. At kapag mas malakas ang pagkakakilanlan niya sa grupong iyon, mas madali rin siyang maimpluwensyahan ng mga taong konektado rito. Ang susunod na dark psychology trick ay agreeing to disagree. Isa ito sa mga paboritong taktika ng mga manipulator dahil simple lang itong gawin pero malakas ang epekto. Kapag may taong galit, upset o emosyonal, may isang bagay na pwedeng magpababa agad ng tensyon. Sa halip na kontrahin sila, sasabayan mo sila. Maaari kang magsabi ng mga katagang tulad ng, "Naiintindihan kita, tama ka," o "Sangayon ako sa sinasabi mo." Dahil sumang-ayon ka sa kanila, pakiramdam nila ay kakampi ka at hindi ka laban. Kapag ginawa mo ito ng paulit-ulit, mas bumababa ang depensa ng tao at mas nagiging bukas sila sa'yo. Imbes na ito nila ang emosyon nila sa pakikipagtalo, napupunta ang atensyon nila sa pakiramdam na may nakakaintindi sa kanila. Iyan ang dahilan kung bakit epektibo ang taktika na ito. Ang susunod na dark psychology trick ay the ego elevator. Epektibo ito dahil may isang bagay na gustong-gustong pag-usapan ng karamihan sa mga tao, at iyon ay ang kanilang sarili. Kaya kung gusto mong maging magaan ang usapan o puna ng mga nakakailang na katahimikan, simulan mong magtanong tungkol sa kanila. Kapag binigyan mo ang isang tao ng pagkakataong magkwento tungkol sa sarili nila, mas malaki ang posibilidad na mag-enjoy sila sa pag-uusap. Dahil dito, mas nagiging komportable sila sa presensya mo. Isa ito sa mga dahilan kung bakit madalas gamitin ang taktika na ito sa pakikipag-date. Halimbawa, tinanong mo kung ano ang trabaho nila. Kapag sumagot sila, maaari mong sundan ito ng, "Mukhang mas mahirap yata yan kaysa sa iniisip ng karamihan." Karaniwan, magbibigay pa sila ng mas maraming detalye. At habang mas marami silang ibinabahagi tungkol sa sarili nila, mas nagiging maayos at tuloy-tuloy ang usapan. Ang susunod na dark psychology trick ay question manipulation. Ipinapakita ng mga pag-aaral na maaari mong baguhin ang paraan ng pagtatanong para makuha ang sagot na gusto mo. Dahil dito, mahalagang maintindihan kung paano nakakaapekto ang isang tanong sa paraan ng pag-iisip ng tao. Halimbawa, sa halip na tanungin ang isang tao ng, "Ano ang tingin mo kay John?" Maaari mong itanong, "Napansin mo rin ba na laging nahuhuli si John?" Sa ganitong paraan, napupunta agad ang atensyon nila sa pagiging late ni John kahit hindi nila yon iniisip dati. Bago ka magtanong, isipin mo muna kung anong sagot ang gusto mong marinig. Pagkatapos, maglagay ng maliit na pahiwatig o assumption sa tanong mo. Maaari mo ring limitahan ang mga pagpipilian para doon mapunta ang focus ng kanilang isip. Halimbawa, sa halip na tanungin kung gusto ba nila ang isang ideya, maaari mong itanong kung ano ang pinakagusto nila rito. Sa ganitong paraan, mas napapaisip sila sa mga positibong bahagi kaysa sa mga negatibo. Iyan ang dahilan kung bakit napakalakas ng tamang paraan ng pagtatanong. Ang susunod na dark psychology trick ay staying calm. Ayon sa pang-38 na batas ng The 48 Laws of Power, kapag emosyonal o galit ang isang tao, dapat kang manatiling kalmado. Ito ang isa sa mga simpleng paraan para magkaroon ng kontrol sa isang sitwasyon. Kapag nananatili kang kalmado habang ang ibang tao ay galit o emosyonal, mas nagmumukha silang walang kontrol sa sarili.
Habang mas lalo silang naaapektuhan ng emosyon, mas lalo namang lumalabas na ikaw ang mas mahinahon at mas malinaw mag-isip. Alam ng mga manipulator kung aling mga salita o kilos ang kayang mag-trigger ng isang tao. At kapag napindot nila ang tamang button, madalas silang umaatras at pinapanood na lang ang kaguluhang kasunod nito. Iyan ang dahilan kung bakit mahalagang matutunang kontrolin ang sariling emosyon. Ang susunod na dark psychology trick ay the gratitude gambit. Isa itong simpleng taktika na ginagamit ng mga manipulator. Ang kailangan mo lang gawin ay magpasalamat sa maliliit na bagay, mula sa pag-abot ng isang baso ng tubig hanggang sa simpleng pagbigay daan sa'yo. Gawin mo ito ng palagi hanggang sa masanay ang tao na makatanggap ng pasasalamat mula sa'yo. Kapag naging normal na ito para sa kanila, saka mo biglang alisin ang pasasalamat sa isa o dalawang pagkakataon. Dahil nasanay na sila sa pagpapahalaga mo, maaari nilang hanapin muli ang pakiramdam na yon. At para makuha ulit ang iyong pasasalamat, mas malaki ang posibilidad na gumawa sila ng dagdag na pagsisika para mapasaya ka. Ang susunod na dark psychology trick ay quid pro quo. May tamang paraan ng paghingi ng tulong kung gusto mong makuha ang gusto mo. Ayon sa The 48 Laws of Power, hindi sapat na umasa lang sa kabaitan o utang na loob ng ibang tao. Kung may kailangan ka mula sa isang tao, isipin mo muna kung ano ang mahalaga sa kanya. Maaaring pera ito, pagkilala, o kahit oras. Kapag nag-alok ka ng bagay na gusto nila, mas nagiging interesado silang tulungan ka. Halimbawa, kung kailangan mo ng tulong sa isang proyekto, sa halip na sabihin, pwede mo ba akong tulungan? Pari mong sabihin, kapag tinulungan mo ako rito, sisiguraduhin kong mabibigyan ka rin ng pagkilala sa ginawa mo. Kung kailangan mo nang umutang ng pera, sa halip na sabihin, pwede mo ba akong pautangin? Maaari mong sabihin, kapag pinautang mo ako, sisiguraduhin kong lalagyan ko ng interest ang inutang ko. Sa madaling salita, mas mahirap tumanggi ang isang tao kapag may malinaw silang makukuhang kapalit. Iyan ang dahilan kung bakit epektibo ang prinsipyong ito sa pagkuha ng kooperasyon mula sa ibang tao. Ang susunod na dark psychology trick ay the power of we. Ayon kay Queen Victoria, ang mga salita ay may malaking impluensya sa paraan ng pag-iisip ng tao. Kaya bilang isang manipulator, mahalagang maintindihan kung paano gamitin ang tamang mga salita. Ipinapakita ng ilang pag-aaral na ang simpleng pagpapalit ng salitang ako sa salitang tayo ay maaaring magbago ng pananaw ng isang tao sa isang gawain. Dahil imbes na personal na kahilingan ang dating nito, nagiging parang iisang layunin na pinagsasaluhan ninyo. Halimbawa, sa halip na sabihin, kailangan ko nang magmadali dahil malilate ako. Maaari mong sabihin, kailangan nating magmadali dahil malilate tayo. Sa ganitong paraan, mas nagiging mahirap para sa ibang tao na tanggihan ang kahilingan. Ang susunod na dark psychology trick ay the advice advantage. Ayon sa mga pag-aaral, kung gusto mong mas malaki ang posibilidad na pumayag ang isang tao, mas mabuting humingi ka ng payo kaysa opinyon. Kapag humingi ka ng opinyon, mas nagiging objective ang tao at mas madali nilang makita ang mga mali sa ideya mo. Pero kapag payo ang hiningi mo, mas nagiging personal ang usapan at mas napapalapit sila sa sitwasyon. Sa halip na maging tagamasid lang, nagiging parang kakampi mo sila sa paghahanap ng pinakamagandang solusyon. Dahil dito, mas nagiging invested sila sa ideya at mas malaki ang posibilidad na suportahan nila ito. Tulad nga ng sinabi ng manunulat na si Saul Bellow, kapag humihingi tayo ng payo, madalas ay naghahanap tayo ng kakampi. At iyan ang dahilan kung bakit epektibo ang taktikang ito. Ang susunod na dark psychology trick ay the backhanded compliment. Sa unang tingin, parang simpleng papuri lang ito. Pero sa likod nito, isa itong paraan ng impluensya na ginagamit ng ilang tao para mag-iwan ng impresyon sa iba. Halimbawa, sa halip na direktang purihin ng tao, maaari mong sabihin sa iba, hindi ko ito sasabihin sa harap niya pero magaling talaga siya. Kapag narinig ito ng ibang tao at naipasa sa kanya, mas nagiging makapangyarihan ang epekto dahil parang totoo at hindi pilit. Dahil hindi ito direktang papuri, mas nagmumukhang totoo at natural. Kapag narinig ng target ang ganitong uri ng komento tungkol sa kanila, mas tumataas ang tiwala nila sa taong nagsabi nito at mas nagiging positibo ang impresyon nila sa kanya. Ang susunod na dark psychology trick ay mirroring. Isa ito sa mga pinaka-subtle pero epektibong paraan ng pagbuo ng koneksyon sa ibang tao. Gumagana ito dahil natural sa atin ang ma-attract sa mga taong parang katulad natin. Kasama dito ang pag-copy ng body language, galaw, at minsan pati paraan ng pagsasalita ng kausap. Kapag ginawa mo ito ng maayos at hindi halata, mas nagkakaroon sila ng pakiramdam na magkapareho kayo at mas nagiging komportable sila sa'yo. Sa subconscious level, mas gusto natin ang mga taong kahawig natin sa kilos at ugali. Kaya kapag naipakita mo na parang aligned ka sa kanila, mas mabilis mabuo ang trust at connection kahit hindi mo pa sila masyadong kilala.
Ang susunod na dark psychology trick ay the foot in the door. Isa itong technique kung saan nagsisimula ka sa maliit na pabor bago ka humingi ng mas malaking pabor. Dahil kapag may unang napagbigyan ka na, mas tumataas ang tsansa na pumayag sila ulit. Ayon sa ideya ni Benjamin Franklin, mas nagkakaroon ng positibong pakiramdam ang tao sa mga taong natulungan na nila. Kaya kapag may ginawa silang maliit na tulong para sa'yo, unti-unti silang mas nagiging open na tumulong pa ulit. Sa madaling salita, nagsisimula ito sa maliit na request para lang mabuksan ang pinto. Kapag nabuksan na yon, mas madali nang makapasok ang mas malaking kahilingan dahil may nauna ng oo sa pagitan ninyo. Ang susunod na dark psychology trick ay the choice charade. Isa itong paraan ng pag-impluwensya kung saan binibigyan mo ang isang tao ng pakiramdam na sila ang may kontrol sa desisyon. Pero sa totoo lang, pareho pa rin ang magiging kalalabasan. Halimbawa, sa halip na utusan ng isang bata na maglinis ng kwarto, maaari mong itanong kung gusto nilang mag-ayos muna ng kama o ayusin ang mga laruan. Sa ganitong paraan, parang may pagpipilian sila pero pareho pa rin ang gagawin nila. Dahil pakiramdam ng tao ay may kontrol sila sa sitwasyon, mas nagiging cooperative sila. Mas bumababa ang resistensya dahil hindi nila nararamdaman na pinipilit sila, kahit ang direksyon ay pareho pa rin ang resulta. Ang huling dark psychology trick ay the because boost. Ipinapakita ng mga pag-aaral na mas tumataas ang chance na sumunod ang tao kapag may naririnig silang dahilan. Kahit simple lang o minsan hindi ganap na malinaw, basta may salitang dahil, mas nagiging bukas sila sa pagpayag. Halimbawa, sa halip na sabihin, pwede ba akong makasingit sa pila? Maaari mong sabihin, pwede ba akong makasingit sa pila dahil may dahilan ako? Kahit hindi mo na detalyado ang dahilan, mas madalas pa rin na pumapayag ang tao dahil may narinig silang paliwanag. Dahil sa isip ng tao, kapag may paliwanag ang isang kahilingan, mas nagiging makatwiran ito sa kanila. Kahit simple lang o kahit kulang sa detalye, basta may dahilan, mas nagiging madali para sa kanila na mag-oo. Sa dami ng mga teknik na ito, makikita mo na ang impluwensya ay laging nasa paligid natin. Minsan hindi ito halata, pero nakakaapekto ito sa paraan ng pag-iisip at pagdedesisyon ng tao araw-araw. Kapag alam mo kung paano ito gumagana, mas nagiging aware ka sa mga sitwasyong maaaring magpabago ng isip mo. Ang tunay na punto dito ay hindi para manira o manloko ng iba, kundi para maintindihan mo kung paano gumagana ang mga ganitong taktika. Dahil kapag alam mo ang laro, mas hindi ka basta nabibiktima at mas nagkakaroon ka ng kontrol sa sarili mong desisyon. Marami pang ibang psychological tricks ang hindi natin natalakay dito. Kung gusto mo pang matuto ng mas malalim na kaalaman tungkol sa isip ng tao at impluwensya, hintayin mo ang susunod na video. Dahil mas malalim pa ang mga susunod na matutuklasan mo.